Hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingin ng inyong like, pakishare na rin po, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, still tayo ho ay open ang promo for free check-up. May libreng urine and sugar testing pa rin po kayo at colon cleansing for your referral. Now, kaya lamang po, humabol po kayo. Limited lang po ang aming slot for free check-up. Baka ho ito ay hanggang 2023 lamang. And nandyan pa rin ho ang ating promo sa ating package ng detox plus blood cleansing with or without vector scan. Ang piliin nyo ho yung may vector scan. And kasi ho yung madi-discount nyo sa detox and blood cleansing, 9,000 na po ang madi-discount ninyo. Lalo na ho kung may vector scan, mas malaki yung madi-discount ninyo. And bukod ho doon, ang dami hong benefits na makukuha ninyo sa vector scan. It can detect diseases bago pa ho yung mga symptoms at lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. So malalaman nyo ho kung nandoon ho yung tatlong root cause ng cancer. So wala pa kayong cancer, matatanggal na ho natin yun. At yung mga barado ho ang circulation, makikita na natin ahead para ho sa may mga lahi ng high blood, diabetes, stroke, and heart attack. And aside from that, vector scan can detect germs, lahat po ng klase ng germs, parasite, bacteria. And in detail po, ano ho talaga yung scientific name. Sasabihin niya kung anong klaseng bulate yan, bacteria o virus, lahat ho ng allergens, pati ho lahat ng chemicals na na-absorb ninyo sa katawan since birth, no? Hindi ho yung ngayon lang. Pati ho radiation, mga sakit, circulation, ayan, pati cancer. So, wala na ho kayong hahanapin sa vector scan. And you can get the result easily. Same day po, no? Ayan ang magbabasa ho, hindi ako. Yung machine. Ipapaliwanag ko lang sa inyo. So, it means the result is not subjective. While yung inyong x-ray and other, CT scan, MRI, it is the person or the doctor or the sonologist ang nagbabasa niyan. What I mean is subjective ho. Depende ano ang tingin nung nagbabasa. Ito ho, hindi objective. Yung machine mismo ang nagbabasa. May reading na ho pag open natin. Papaliwanag ko lang sa inyo. So, hindi ho according sa opinion ko. Yung high dose vitamin C naman ho, ito ho ang nakapromo sa ating blood cleansing. So, ang vitamin C ho, hindi katulad ng pag umiinom tayo ng low dose, 500 milligrams. Pagka ganun ho kababa, it just serves as vitamins and antioxidant. But pagka ho high dose, 10,000 to 25,000 milligrams, nagkakaroon ho ito ng antimicrobial effect, meaning nagkakaroon ho ito ng antibacterial, para ho siyang nagiging antibiotic, antiviral, anti-protozoan, anti-parasite, antifungal. So lahat ho ng mikrobyo kaya niyang patayin. And nagkakaroon din ho ito ng anti-cancer property. So ang principle ho dito is ang vitamin C ho very similar to sugar ang chemical structure. So pag in-infuse ho natin to sa pasyente,
Kung may cancer cell ho kayo, i-absorb o kakainin niya ho ito ng kakainin hanggang sa lumaki ho siya ng lumaki, hanggang sa pumutok. So, ang goal ho natin dito is ma-blast natin ang cancer cell, no? So, para hong balloon, imagine ninyo, o plastic balloon, pag lumaki ng lumaki, hindi pa ninyo, hanggang sa puputok siya. So, but itong ganitong principle, hindi ho ito yung by the naked eye, biglang puputok ho yung bukol. Hindi po, microscopically speaking. So, we have trillions of cells inside the body. Ang kada isa hong microscopic cancer cell, so magbablast yun isa-isa. Therefore, liliit ho, magsishrink yung actual nodule ninyo. So, ito ho ay high dose vitamin C pa lamang. Marami pa ho tayong ginagamit sa blood cleansing tulad ho ng ultraviolet, ozone, laser. Ibig sabihin ho, ganun ho ka-high-tech yung mga ginagamit natin sa clinic. Bukod pa ho sa detoxification program na ating ginagawa, which can clean your basic organs like colon, liver, kidney, gallbladder. So, kaya imposible hong hindi kayo gumaling. Hindi ho gumagaling sa amin yung hindi sumusunod at hindi nagpapagamot. No? Kailangan ho ang health pinag-i-investan ninyo. Kasi mas matipid ho yung mag-health prevention kayo kaysa sa ma-hospital kayo. Isa ho yun sa goal ng aming clinic, yung hindi ma-hospital ang pasyente. Pag dumaan ho kayo sa amin, di kayo ma-hospital. And pangalawa ho is, mabuhay pa ito hong mga taong may walking pneumonia na hindi ho alam meron sila. Ngayon, ito kasi may mga walking pneumonia. Ano po ito mabubuhay pa naman. Kaya lang ho, very late na ho kung pumunta sa ospital. Yun ho bang hirap ng huminga. Na kung yan, nagpa-check up ng maaga, buhay pa ho ang pasyente. Hindi ho lahat ng doktor alam ang walking pneumonia. Pasyente, hindi rin alam. Sometimes, hindi ho nakikita to sa chest x-ray. So, the only thing na madidetect mo ito is through proper auscultation and religious and diligent auscultation. Yun hong pakikinggan ng maigi ang likod ninyo. Wala hong ibang tutunog dyan sa stethoscope na crackles kung hindi pulmonya. So, iba naman ho ang tunog ng asthma. So, ganun ho. And, okay. So, for our topic, liver cirrhosis po ang ating pag-uusapan. Ito ho ay late stage na po ito ng scarring or fibrosis ng atay. At ito ho ay cause ng maraming form ng sakit sa atay, tulad ho ng hepatitis and chronic alcoholism. Siyempre ho, laging kasama dyan yung mga manginginom. Pwede ho itong mauwi sa liver failure over the time. Ang stages ho ng liver disease from a normal liver, first stage is fatty liver. Susunod ho dyan, hepatitis. Susunod ho dyan, liver cirrhosis. And pinakadulo ho, liver failure. Ibig sabihin, sira na ho yung atay. Papunta na ho yan talaga sa kamatayan ng pasyente. Ayan, mag-iingat ho, lalo na yung may mga TB, no? So, ikukwento ko uli para sa mga hindi pa nakarinig. Yung isang lalaki ho pumunta sa center. So, nabigyan ho ng anti-TB drugs kasi nagpa-x-ray. So, meron. Nung, binigyan naman ho kasi center no? So, kaya lang ho, syempre, nagbigay lang yung mga staff doon nang hindi naman chinek up ng doktor. So, yung pagbibigay ho yun, ang nangyari, nakasama pa because nagsuka ho ng may dugo ang pasyente. Because, meron palang liver cirrhosis ang pasyente dahil manginginom. So, ang ikinamatay ng pasyente, yun na ho, no? So, hindi ho yung TB niya, kung hindi yung pag-vomit ng fresh blood. Kasi ho, ang may liver cirrhosis, isa ho sa komplikasyon niya is esophageal varices. Nagbi-bleed ho yung esophagus. So, kaya ho, huwag kayong magpapainom basta-basta ng anti-TB drugs nang hindi nyo ho alam kung may cirrhosis o may iba pa hong issues sa liver. Lalo na ho kung manginginom. So, hindi ho kayo sigurado dyan. Pa-check nyo muna ang liver bago kayo magpainom ng anti-TB drugs, no? So,
Also, syempre yung mga anti-cholesterol, pagka may issue ho sa liver, be cautious also kasi may konting side effect ho ang mga statins sa liver. Yung mga, yung mga manginginom ho, yung may mga chronic alcohol abuse, heavy and prolonged po, pag-inom ng pasyente ng alak. Ang alak ho, directly, it hits or damage liver cell. Hindi ho an indirect, direct ho talaga yung alak. Siyempre ho, yung may mga viral hepatitis, tulad ng hepatitis A, B, C, or D, can lead to, hindi kasama ang hepatitis A, hepatitis B, C, or D. Treatable ho kasi yun, no? Galing lang ho yun sa pagkaing marumi. Pero ho, ang hepatitis B, C, or D, wala hong masyadong treatment dito. And later on ho, papunta ho yan sa cirrhosis of the liver. Then later on ho, papunta sa cancer of the liver. Yung mga may NAFLD, yung may mga fatty liver ho na non-alcoholic. Sabihin ho, yung fatty liver hindi galing sa pag-inom ng alak. Associated ho ito sa obesity and metabolic syndrome. So high risk din ho magka-cirrhosis of the liver. So, ito ho yung mga may uncontrolled sugar, uncontrolled BP, mataas ho ang cholesterol and bad cholesterol, malalaki ho ang abdomen, merong obesity. Malakas din ho ang tendency mapunta yan sa cirrhosis. Yung may mga autoimmune hepatitis, so there is such a thing as autoimmune hepatitis. Inaatake ho ng sarili niya ang liver cells, leading to pamamaga, inflammation, and cirrhosis. Yung genetic disorder ho, tulad ng, although rare naman ho ito, yung hemochromatosis and Wilson's disease, cystic fibrosis, ayan ho, pwede rin ho yung mag-contribute sa cirrhosis of the liver. Yung may mga chronic bile duct disease, so yung mga nag-a-affect ng bile duct such as primary biliary cirrhosis, ayan, cholangitis, papunta din hong cirrhosis yan. Yung may mga long-term exposure sa toxin, environmental toxin, and drugs, ayan, can contribute also to liver cirrhosis, cryptogenic cirrhosis, no? So, although very rare naman ho yung mga ganyan, no? Siyempre ho, mas nangunguna yung sa chronic alcoholic abuse. Kasi ito yung mga excessive at matagal na hong umiinom at marami ho talaga ang naiinom. Also yung may mga type 2 diabetes, no? Pwede rin ho yung mag-contribute sa liver damage and cirrhosis. Sa genes, pwede hong may mga genetic factors din such as may mga inherited na mamana hong liver disease or predisposition to liver problems. Sa age and gender, more common ho ito sa older adults, syempre. And kalalakihan ho, tend to have a higher risk than women. May mga iba rin hong medication which is toxic to the liver, tulad nga ho ng mga anti-TB and statins for cholesterol. Syempre ho, intravenous drug use, nakaka-increase ho ng risk for liver cirrhosis. So ano ho ang mga noticeable symptoms? Siyempre ho, fatigue, isa na ho yan. You always feel tired, you always feel weak, ayan, na hindi ho malaman kung ano ang cause. Easy bruising and bleeding, madali ho kayo magpasa. Nare-reduce ho kasi yung ability ng liver to produce clotting protein, which can lead to, madaling pagpapasa at bleeding. So yung edema ho, pagmamanas, ayan, legs and abdomen. Yung sa abdomen ho, ang tawag doon ascites. Pangangati ng skin, itchy skin. Usually ho, due to build up ho yun ng bile salts, yun ho ang nagkakos ng itching o pangangati. Kaya yung mga may suspetsa kayong may sakit sa atay or liver cirrhosis, lalo na kung manginginom, tingnan nyo ho itong mga symptoms na to, meron sila. Jaundice, siyempre pag may jaundice, obvious na may liver disease. Yung nagkakaroon ho ng yellowish discoloration ng skin and also sa mata, naninilaw ho ang mata. Due yan sa accumulation ho ng bilirubin.
and yung weight loss, pamamayat, and loss of appetite. So, ayun, wawalan ho ng ganang kumain at namamayat. Nausea and vomiting. Pagka ho impaired ang liver function, pwede ho itong mag-lead sa nausea and vomiting. Confusion and personality changes. So, kakaroon ho kasi ng hepatic encephalopathy. So, nakakakos ho yun. Ibig sabihin, nakarating na ho sa brain. Nakakakos ho yan ng confusion, pagkalimot, forgetfulness, and pagbabago ho sa behavior. So, tingnan nyo ho ang mga palad kasi usually red palms and may spider angiomas. Bang visible yung mga blood vessels sa skin, yung naaaninag nyo ho yung mga ugat, especially ho sa kamay, sa palad, and may mga small red spots resembling spider webs. Usually naman ho yan sa chest. Yan. Yung may dark urine, yung dark yellow ho ang ihe, no? At yung stool naman ho, acolic. Ibig sabihin acolic, wala hong kulay. Di ho ba dapat yellowish brown? Hindi ho, parang grayish ang kulay. So may problema ho yan sa atay pagka ganun, no? Paano mapiprevent? Siyempre ho, limit alcohol consumption. In moderation dapat. Dapat ho social drinking lang. But hanggat maaari, wag na ho. Siyempre ho, maintain a healthy weight. Kasi ho, siyempre, di ba, mas high risk po ang obese sa pagkakaroon ng fatty liver. Mag-practice din ho ng good hygiene. Siyempre, always wash your hands regularly para ho ma-prevent ang spread ng infection that could affect the liver. I-avoid ho ang high-risk behavior. Yun ho bang ma-expose kayo to toxins or infection? Tulad ho ng handling ng toxic chemicals without protection. Yun ho bang minsan hahawa kayo ng isang chemical, hindi kayo nag-gloves. Example ko sa inyo, yung halimbawa naglilinis kayo ng mga alahas ninyo. So nahawakan o nag-touch sa skin yung yung chemicals. Ayun ho, very toxic yun. Whether panlinis ng silver or panlinis ho ng alahas, very toxic ho yan. Also, yung mga although dati ho, ngayon wala na ho masyado, yung thermometer na mercurial. Naalala ko yung pinsang ko dati, dinakot yung yung mercury hong nabasag, tuwan-tuwa siya, liquid yung mercury, no? Very toxic ho yun. Kaya nga mabuti inalis na po. Siyempre ho, dapat i-manage yung mga chronic condition tulad ng diabetes, high blood, kaka-contribute ho yan sa liver damage. At kailangan ho, siyempre, ang regular medical check-up. Kasi ho kayo as layman, wala naman ho kayong clinical eye. Kala nyo kung ano lang, hindi ho ninyo alam na sinyalis na ho yun ng pagkakaroon ng problema sa atay. Use medication wisely. Wag ho basta-basta iinom ng katulad ho ng pampapayat, no? O kung ano pa hong mga pampaputi. Wag ho mag-self-medicate. Minsan ho kasi maraming fake. Actually, may mga kaso ho. May mga kasambahay ho kaming nahuhuli na sobrang payat. Gusto hong medyo tumaba. Iinom ho ng tabletas na refer din ho ng kaibigan lang nila, tumaba daw. Ayun ho, pag-check namin, steroid ang laman. Marami hong tumaba sa ganyan. Tumaba sila, akala nila tabang healthy. So actually, yung isa hong kasambahay na ganyan, nandoon ho sa Zamboanga. Nung nandito ho yun sa amin, kapayat-payat. No? Ngayon ho, sobrang taba na ho, at the same time, hindi na ho nakakalakad. Why? Ay nagte-take ho ng steroid everyday, akala niya ho multivitamin. Siyempre, pag nag-take ka ng steroids, tataba ka talaga. But, lalambot ho ang buto. No? And, yun nga, sa taba niya, hindi na kaya ng legs niya, yung body weight niya, at therefore, humina na rin ho yung buto. Kasi ho, an ordinary layman, hindi naman ho alam yung ganyan. Kaya nga, we are advising you. Tulad ho ng sa breast, between ultrasound and mammogram, dito na lang ho kayo sa breast ultrasound. Mammogram ho, yung pag-iipit ho ng breast, sometimes pag napisa ho yung cancer cells, lalo hong kakalat. Plus the radiation of MRI is 6 times stronger than
an ordinary chest x-ray. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 3654. Narinig ko po na ask ko po kung talagang matagal ba ang recovery pag may pumutok na ugat at may dugo sa utak. Na-stroke po ako 2 years ago. Anong mangyayari sa dugo pag di na-operahan? Mahina pa rin po left na katawan ko, Dok. Okay, so you are referring to hemorrhagic stroke. Dalawang klase ang stroke. Ischemic, yung may bara, at yung nag-bleed, which is hemorrhagic. Mas dangerous ho ang hemorrhagic. Kung hindi ho kayo na-operahan, so meaning, maliit lang ho yung hemorrhagic stroke ninyo at meaning hindi na ho siya nag-progress. Ang problema ho doon kasi kung ano yung nadadaganan ng blood clot na yun sa brain ninyo, lagi hong nakadagan yun doon. Kung ina-advise ho nila kayo ng surgery kahit hindi na nag-progress, hindi naman ho ganun kadelikado ang surgery sa brain. Yung ano ho lang yan, burr hole na tinatawag. Pero kadalasan naman pag hemorrhagic, dito lang ho yan sa temporal area, sa sides. Hindi ho yung katulad dati na bubuksan yung buong brain, nilalagari. Para hoisuction yung blood clot. Kasi siyempre, kung hindi inalis yung blood clot, kung ano yung nako-compress na part ng brain na lumaba, yun ho ang nakaka-affect sa left leg ninyo. Andun lang ho yun talaga. Kung mahina ho yung left leg ninyo, lagi hong mahina yung left leg. Pero dapat to, wag yun ang isipin ninyo. Ang isipin ho ninyo is, alibawa ho, nag-subject kayo sa treatment namin, detoxification and blood cleansing. Kasi pag malapot ang dugo ninyo, kaya nga ho kayo na stroke, malapot pa rin yun. So, ibig sabihin, you are still in danger for a second, third, fourth stroke, so on and so forth. So, yun ho ang dapat ninyong agapan na wag na kayong ma-stroke uli. Kasi ho, kung mga inom-inom lang kayo ng gamot, ganun pa rin ho. Barado pa rin ho ang mga ugat ninyo to different areas, pati na ho sa puso. You are still high risk for heart attack. No? So, yung blood cleansing ho namin, makatutulong ho yun ng malaki sa inyo to prevent another stroke to happen and to prevent and also to improve kung ano ho yung dati ninyong blood clot. No? So, sisimulan nyo ho yan, kailangan nyo magpalista ng check-up. Doon ho tayo magdidesisyon sa ating check-up ano ho ang pinaka-nararapat natin gawin. Samantalahin nyo ho habang free pa ho ang check-up natin. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And every day ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista ho kayo ahead. And IB ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking or asymptomatic pneumonia. Dito ho sa amin, lahat ng pasyente, kahit ho iba ang complaint, ino-auscultate ho namin. Hindi ho lahat ng clinic nag-o-auscultate. And sabayan nyo na rin ho ng vector scan, detoxification, and blood cleansing program. Kasi yan ho, dalawang procedure na yan mag-a-address sa root cause ng halos na lahat ho ng sakit. So, samantalahin nyo ho, still we are on promo of free check-up, libre ho ang konsulta, with free urine and sugar testing, with free colon cleansing for your referral. Still, malaki ang discount ninyo sa promo package ng detox, blood cleansing, and with or without vector scan. And naka-promo ho ngayon yung ating high-dose vitamin C, which is one of the blood cleansing program. Yung atin hong promo package ng detox, blood cleansing ho,
pinakamaliit yung madidiscount is 9,000. Napakalaki po yun. Humabol po kayo kasi lahat itong promo natin baka hanggang 2023 lamang. So, paki-like, share, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang